Ako si Maria at ito ang aking kwento. Madilim pa lang ay gising na si Carmela kahit na madaling araw na siyang nakatulog. Gusto pa sana niyang matulog pero gising na ang diwa niya. Kaya bumangon na lang siya. Tiningnan niyang asawa niyang mahimbing pang natutulog. Gabi na rin umuwi si Adam dahil sa dami ng ginagawa nito sa kumpanya ng pamilya nila at sa sarili niya namang negosyo. Hindi naman lang niya ito ginising para makapagpahinga pa. Alam ni Carmela na pagod ng asawa niya. Dahil malalim ng mga mata nito, bakas na rin ang naglalaki ang eye bags. Alam niyang kahit na nasa trabaho na ito, iniisip pa rin ni Adam ang anak nilang nasa loob pa ng ICU. Pareho silang natatakot na makatanggap ng tawag mula sa nurse at doktor ng ICU dahil hindi nila alam kung anong ibabalita sa kanila sa kalagayan ng anak nila. Sa tuwing may tumatawag sa mga cellphone nila, abot ng kaba at takot na nararamdaman nila. Bumaba ng kwarto si Carmela dahil palagi siyang lakad ng lakad, madalas umakyat at bumaba sa mga hagdan. Mabilis na naghilom ang tahi niya. Nararamdaman niyang sumasakit pa rin ito minsan, kaya nagpapahinga na lang siya. Ayaw niya namang puwersahin ang sarili niya dahil baka bumalik pa siya sa ospital nang dahil sa tahi niya. Carmela, iha, ang aga mo yatang nagising ngayon, saad ni Maria na nakasuot pa ng apron at nagluluto. Madalas kasi si Maria ang nagluluto ng pagkain nila kahit na marami naman silang katulong. Hindi na ako makatulog, ma'am. Tulungan na lang kitang magluto. Wala pa rin kasigla-sigla ang boses niya. Marunong na rin naman na siyang magluto dahil tinuturuan siya ng biyenan niya at ng asawa niya. Nagayat si Carmela ng mga ingredients na gagamitin ni Maria. Nag-defrost na rin siya ng ilang mga frozen food na niluluto nila. Nagpapahinga ka pa ba? Nakakatulog ka pa ba ng maayos? Tandaan mo, may binat ka pa kahit na 2 buwan na ang nakalipas. Simula nang manganak ka. Isuko mo na lang ang lahat sa Diyos para gumaan naman ang nararamdaman mo. Ihanda mo na lang ang sarili mo sa mga posibleng mangyari dahil wala naman tayong pinangahawakan. Wala tayong kasiguraduhan sa kaligtasan ni Calix. Wika ni Maria habang nagluluto siya. Nakatalikod siya kay Carmela kaya hindi niya napansin ang panandaliang pagtigil ni Carmela sa ginagawa niya. Gusto ko nang isupong lahat sa kanya, mommy, pero sa tuwing naiisip kong mawawala sa akin ang bunso ko, natatakot ako. Gusto kong makita ang bawat milestone ni Calix. Kaya naman ulit naming magkaroon ng anak pero hindi na mababago pa sa amin nang nawalan kami ng anak. Matatanggap ng anak ang mawala ng magulang pero hindi madaling tanggapin ng magulang ang mawala ng anak. Sagot niya sa pinagpatuloy ang paghihiwa niya. Hindi naman ibig sabihin na isinuko mo na sa kanya ang lahat ay mawawala ang anak mo. Isuko mo sa kanyang lahat ng alalahanin mo. Para naman mabawasan ang sakit at bigat na nararamdaman mo. Anak, wala namang imposible sa Diyos. Pero alam mo kung si Calix ang magiging daan para magbalik loob tayong lahat sa Kanya. Nagtagumpay ang Diyos sa plano niyang yun sa pamilya natin. Ngayon ko na lang ulit nakita si Adam na sumamba. Ang pangunahan ng pamilya niyo na manalangin at dumalo sa mga pagsamba. Nakakatawang tingnan dahil maging ang mga batong puso ni Chairman nabago ni Calix. Minsan kong nakita si Chairman sa isang simbahan. Umiiyak at alam kong nagmamakaawa. Hindi ko na siya nilapitan noon dahil ayaw ko na magkailangan kami. May plano ang Diyos sa pamilya natin, lalo na sa inyo. Sinusubukan niya ang tatag at lakas niyo at kung susuko ka, ikaw ang talo. Hindi naman nakaimik kaagad si Carmela. Nang tingnan niya ang oras ay 6:00 pa lang. Gusto niyang mag-10:00 na para makabisita na siya sa anak niya at malaman ulit ang update sa kalagayan nito. Nang hindi magsalita si Carmela, ay hinarap na siya ni Maria. Isuko mo ang lahat, tanggapin mo anuman ang magiging kalalabasan, dagdag pa niya. Tipid na lang nang ngumiti si Carmela, maaga pa lang ay tapos na silang magluto. Pinuntahan na muna ni Carmela ang kambal niya sa kwarto ng mga ito. Napabuntong hininga na lang siya. Masyado siyang nakafocus kay Calix. Nakakalimutan niya may 2 pa siyang anak na naghihintay at nangungulila sa kanya. Tigisan ng kama ang kambal.
Binuhat ni Carmela si Sabrina saka sila humiga sa kama ni Santino. Mommy, paus pang usal ni Sabrina. Hindi alam kung nananaginip lang ba siya. Ngumiti si Carmela sa kanya ikinawit sa likod ng tenga ni Sabrina ang mga buhok nito. Good morning, my sweet pie. Matulog ka lang. Tatabi si mommy sa inyo. Saad niya sa kaniyakap si Sabrina. Masayang-masaya namang yumakap si Sabrina sa kanyang ina at sinubsob ang mukha niya sa dibdib nito. Nasa tabi naman ni Sabrina si Santino. Inabot ni Carmela ang isa pa niyang anak at parehong niyakap ang mga to. Nang magising si Santino, ikinusot-kusot niyang mga mata niya at tiningnan kung sinong nasa kama niya. Sabrina, why are you here? Tanong nito. Hindi pa napapansin ng kanyang ina na katabi ni Sabrina. Inangat ni Carmela ang ulo niya tinignan ng anak niyang lalaki. Come here baby, iyakap ka sabi ni Sabrina, wika ni Carmela. Yumakap naman kaagad si Santino kay Sabrina. Ipinikit na Carmela ang mga mata niya. Akala niya hindi na siya makakatulog, pero nakatulog siya kasama ng mga anak niya. Hindi niya namalayan ng oras kaya bandang 9:00 ginising na siya ni Adam. Maingat niyang tinapik si Carmela sa braso para magising ito, pati ang mga anak nila ay mahimbing na natutulog. Iminulat ni Carmela ang isa niyang mata at tinignan kung sino nanggigising sa kanya. Love, bumangon ka na dyan at kumain na tayo. Gusto mo bang magpahinga na muna? Ako na lang munang bibisita kay Calix, saad ni Adam. Tinignan ni Carmela ang oras sa wristwatch niya. At dahil sa gulat niya ay nakalimutan niyang nakaunan sa braso niyang mga anak niya. Kaya pati ang mga to ay nagising. I'm sorry babies, nagulat lang si mommy. Gising na kayo, kakain na tayo. Saad niya. Bumangon naman ang kambal niya kaya binaba na sila ni Adam sa kama. Bakit ngayon mo lang ako ginising? Alam mo namang 1 oras pang biyahe natin papunta sa ospital. Paano kung traffic pa? Mahina niyang saad pero may diin. Naiinis dahil hindi man lang siya ginising ng asawa niya ng mas maaga. Tumawag na ako sa nurse. Sinabi ko na malilate lang tayo. Sabi niya okay lang naman. I-extend niya na lang ang oras ng visit natin. Nakahinga naman ng maluwag si Carmela. Simula nang mapunta sa ICU yung anak nila kahit kailan hindi siya na late. Kulang na kasing 1 oras sa kanya. Mababawasan pa ba? Sabay-sabay na silang kumain ng umagahan. Masayang kumakain ng kambal dahil napasarap ang tulog nila katabi ang mommy nila. Mommy, hindi po ba kayo bibisita kay Calix? Tanong ni Sabrina. We'll visit him baby. Why? Sagot ni Carmela. Tanghali na po kasi. Madalas umaalis po kayo ni daddy dito before 9 AM. Inosenteng sad ni Sabrina. Aalis na rin kami mamaya baby. Pagkatapos namin kumain. Mamamasyal daw kayo sa Ocean Park ngayon with Tita Harleen? Tumango naman ang kambal. Susundin niya raw po kami mamaya tapos baka sa labas na rin po kami mag-dinner. Sagot ni Sabrina. Be good girl and be good boy to her, okay? Sumunod kayo sa lahat ng sasabihin niya at lalong huwag kayong lalayo sa kanya. Hanggat maaari ay huwag kayong bibitiw sa kamay niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Ani ni Carmela sa mga anak niya. Mabilis namang tumango ang mga ito. Don't worry mommy, kapag nawala po si Sabrina, I'll report it to you para hindi niyo po bilhin sa kanya yung pinapabili niyang limited edition na Barbie doll. Sagot ni Santino. No, mabilis namang reklamo ni Sabrina dahil gustong-gusto niya talagang mabili ang Barbie doll na gusto niya. I'll behave po, mommy. I promise, wika ni Sabrina. Ginitian na lang ni Carmela ang mga anak niya. Nang makapagayak na silang mag-asawa, ay bumiyahin na sila patungong hospital. Pagdating nila sa hospital ay kalahating oras na silang late. Mabilis na nagbihis ng hospital gown si Carmela sa kanya pinindot ang doorbell. Kusa namang nagbukas ang pintuan kaya pumasok na siya. Pasensya na ma'am na late kami. Pwede naman kami mag-extend? Paninigurado niya. Yes ma'am, tumawag naman na po si sir kanina na malilate nga po kayo. Sakto po gising si baby, nakangiting sad ng nurse. Natuwa naman si Carmela kaya pinuntahan niya ng anak niya. Gising nga ito pero umiiyak. Dahil may tubo pang baby niya, wala siyang marinig na boses dito. Namumula na naman ang anak niya. Gusto niya itong buhatin para ihelet mapatigil sa pag-iyak pero wala siyang magawa. Hinaplos niya na lang ang bunbunan ng anak niya. Mommy's here baby, how are you? Malambing yung saad. Unti-unti namang tumigil sa pag-iyak ang anak niya. Kilala niya ng boses mo, mommy. Natutuwang sad ng nurse ni kinangiti na lang din ni Carmela.
Kumusta siya, nurse? Tanong niya. Hinawakan ni Carmela ang maliit na kamay ng anak niya. Pansin niyang unti-unti nang lumalaki ang anak niya. Nalulungkot lang siya dahil sa ICU na siya lumaki. Binawasan nila Doc yung settings ng ventilator niya, Mommy. So far, tolerable ni baby. Hindi naman siya hiningal, hindi naman siya na-distress. May mga ibinabang dosage na mga gamot niya. Pinafeed na ulit nila, Doc. Sa ngayon, 20 ml pa lang ang pinapainom sa kanya tapos mamaya after 2 feeding niya, itataas ko naman ng 25 ml. Hindi naman lumaki ang tiyan niya kaya tolerable ni baby, ang 20 ml. Kapag hindi nagkaroon ng episode na lumalaki ang tiyan niya, itataas na ng itataas nila Doc ang feeding sa kanya hanggang sa mag-80 ml siya. Sa narinig ni Carmel ang balita sa kanya, halos sumayaw ang puso niya sa tuwa. Napakalakas ng anak niya, napaka-fighter, at lumalaban talaga. Matamis na ngumiti si Carmela. Nakahinga siya ng maluwag sa balita sa kanya. Nakakatawa naman po, nurse, kung ganun. Yun na lang ang nasabi niya. Ayaw niyang maging excited. Ayaw niyang matuwa ng sobra dahil baka mausog. Natatakot siyang baka bawiin kaagad ang kasiyahan na nararamdaman niya. Yes, Mommy. Hopefully magtuloy-tuloy ang pag-recover ni baby. Madalas na rin siyang magising unlike these past few days na hindi talaga siya nagigising. Okay naman ang pag-poops niya at ihi niya. Lumabas na rin ang lab test niya kanina. Everything is fine naman na. Sad pa ng nurse. Gustong halikan ni Carmel ang anak niya dahil natutuwa siya sa magandang performance nito ngayon. Salamat, nurse. Wika ni Carmela na ikinatungo na lang ng nurse. Nasa table lang ako, Mommy, if ever na kailangan mo ko. Tumango na lang si Carmela sa kanya itinoon ang atensyon niya sa anak niya. Bahagya siyang yumuko. Thank you for fighting, anak. Sobrang dami mo nang pinagdadaanan. Ituloy mo lang, mahal ko, hanggang sa makalabas ka na dito. I'm so proud of you. Mommy is so proud of you. Naluluhang sad ni Carmela. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Anak, pwede bang bago ka mag-3 buwan, makalabas na tayo dito? Pagbigyan mo naman si Mommy. Sana magkasama-sama tayo sa 3rd month mo. Patuloy niyang kinakausap ang kanyang anak hanggang sa matapos ang oras niya. Lumabas na siya ng ICU para si Idam naman ang makapasok sa loob. Naupo lang siya sa waiting area. Gusto niya sanang ibalitang magandang balita dahil unti-unti nang gumaganda ang kalagayan ni Calix, pero natatakot siyang baka sa sobrang excited nila ay may mangyari kay Calix. Ipinilig na lang ni Carmel ang ulo niya, sa kanya na lang siguro sasabihin sa pamilya nila ang kalagayan ni Calix kapag tuluyan na itong nakalabas ng ICU. Nang makalabas si Idam ay may ngiti rin sa labi niya. I told you, he'll make it. Your son is a fighter, love. Napakalakas ng anak natin. Masayang wika ni Idam. Nakangiti namang tumango si Carmela. Isikreto na muna natin. Alam ko namang nag-aalala lang din sila pero ayaw kong mag-evil eye ang kalagayan ni Alex. Tumango naman si Carmela dahil pareho sila ng iniisip. May ngiti sa labi nilang bumaba ng building. Pareho silang gumaan ng nararamdaman nila. Makakaalis sila ng hospital nang hindi masyadong nag-aalala dahil ginagalingan ng anak nila. Naghanap sila ng restaurant na makakainan nila. Magaan sa loob nila na kumain dahil sa magandang balita para sa anak nila. Nakapag-focus si Carmela sa mga trabaho niya sa kumpanya dahil kahit papano ay magaan ang loob niya. Halos lahat ng mga naiwan niyang trabaho ay natapos niya, pati ang mga dokumento na kailangan niyang basahin at aprobahan. Come in, sagot niya nang may kumakatok sa pintuan niya. Nasa laptop at mga papeles pa rin ang atensyon niya. Pumasok naman si Ruel na may dalang merienda. Tiningnan ni Ruel si Carmela, pansin niya nakafocus talaga to sa mga trabaho niya. Mabuti na rin yon para hindi na lang siya iyak ng iyak kapag naalala niyang anak niya. Magmerienda ka na muna para may lakas ka pang magtrabaho. Agaw atensyong saad ni Ruel. Inangat naman ni Carmela ang paningin niya. Si Ruel pa rin ang partner niya hanggang ngayon sa project nila. Thank you. Siya nga pala, basahin mo to. Nabasa ko naman na rin yan. Tingnan mo kung aaprobahan mo. Inabot ni Carmel ang isang envelope na maraming mga papeles. What do you think about this? Approve ba sa'yo? Tanong ni Ruel. Pinasadahan niya lang ng tingin ang ibinigay ni Carmela. Yeah, okay naman siya for me. Basahin mo na lang din. Kung approve sa'yo, okay na rin sa akin.
Sagot ni Roel kaya kunot-noo siyang tiningnan ni Carmela. Ang sabi ko basahin mo, hindi yung babase ka sa desisyon ko. Tinapos kong basahin ang napakakapal na papeles na yan, kaya basahin mo. Huwag kang tamad. Natawa na lang si Roel kay Carmela. Masaya siyang makitang unti-unting bumabalik. Sa sigla at pagiging masungit si Carmela, naupo na muna si Roel sa sofa habang hawak-hawak ang iced coffee niya. Kumusta nga pala si Calix? Is he better now? Tanong niya. Sumeryoso naman ang mukha ni Carmela at ibinalik sa mga papeles ang paningin niya. He's good, lumalaban pa rin. Tanging sagot niya. Napatango-tango naman si Ruel. Mabuti naman kung ganon. He's Fuentes after all, wala sa dugo ng mga Fuentes ang sumusuko. Tipid na lang nang ngumiti si Carmela. Sana ay makauwi na rin ang anak niya para magkasama-sama na sila. Siya nga pala, nakita ko si Sofia kanina dito sa kumpanya niyo. Nakabalik na ba siya dito? Napatigil si Carmela sa ginagawa niya. Simula nang mapakulong niya ang stepmom niya, hindi niya na rin nakita si Sofia. Wala na rin siyang narinig na balita dito. Wala naman ako nalalaman na nakabalik siya dito. Sagot ni Carmela. Baka binisita lang ang daddy niyo, anas ni Roel. Hindi na lang sumagot si Carmela. Wala namang ginagawa si Roel kaya binasa niya na lang ang binigay ni Carmela ng mga papeles sa kanya. Dito ka lang, may kukunin lang akong papel sa HR. Saad ni Carmela saka siya tumayo. Bakit hindi mo na lang utusan ng sekretary mo? Pinapunta ko siya sa isang branch ng kumpanya kaya wala akong mauutusan. Sagot ni Carmela. Bakit kasi hindi ka manguha ng isa pang sekretary? Gawin mong executive. Sekretary ang sekretary mo ngayon para hindi ka napapagod. Hindi na uubos ang lakas mo. I'm fine, Roel. Thanks. Sagot lang ni Carmela saka to lumabas. Napapailing na lang si Roel sa sinabi ni Carmela. Nagtungo naman na si Carmela sa HR para kunin ang mga kailangan niyang papeles. Kailangan niya mapag-aralan kung anong nangyayari sa mga empleyado niya. Kung nagkakaroon ba ng palakasan kapag hiring sila. Nang makapasok siya sa HR ay sinalubong siya kaagad ng supervisor at ibinigay ang papeles na kailangan ni Carmela. Habang tinitingnan niyo ni Carmela, naagaw ang atensyon niya sa boses na narinig niya. Pamilyar sa kanya ang boses na yon kaya nilibot niya ang paningin niya. Sige na ma'am, payagan niyo na ako kahit intern lang o hindi kaya kahit sa cleaner niyo na lang ako ilagay. Nakikiusap na saad ni Sofia. Pasensya na ma'am Sofia pero susubukan ko pong sabihin kay ma'am Carmela kung papayag siyang i-hire kayo. Sagot ng babaeng HR. Yun na lang bang palagi kong maririnig? Ilang beses na akong pabalik-balik dito pero lagi niyo sinasabi. Nasasabihin niyo kay Carmela. Bakit hindi niyo nalang sabihin sa akin kung ayaw niyo akong payagan ni Carmela na magtrabaho dito? Mahinahon namang saad ni Sofia pero baka siyang disappointed sa tinig nito. Naririnig naman ni Carmela ang reklamo niya. Nilapitan ni Carmela si Sofia at ang kausap nitong empleyado ng HR. Napatingin si Sofia kay Carmela kaya bahagya siya napayuko. Hindi ako nagpunta rito para manggulo. I just want a job, saad ni Sofia. Ma'am Carmela, gulat na saad ng empleyadong kausap ni Sofia dahil nasa likod niya si Carmela. Follow me to my office, dun tayo mag-usap. Wika ni Carmela saka siya na unang maglakad. Napabuntong hininga naman si Sofia saka siya sumunod kay Carmela. Nawala ng tapang ni Sofia simula nang mawalan siya ng karapatan sa kumpanya. Nahihiya na siyang humarap sa mga empleyadong nakakakilala sa kanya pero hindi niya na yun iniisip. Ang gusto niya na lang ngayon ay makahanap ng kahit na anong trabaho basta mataas ang sahod. Wala na siyang pakialam kahit maging janitress pa siya. Alam niyang mataas magpasahod ang kumpanya nila at simula nang si Carmela nang namamahala sa kumpanya nila, lalo niyang itinaas ang sahod. Nang makapasok si Carmela sa office niya ay nandun pa si Ruel. Nagsalubong ang mga kilay ni Ruel nang makita niya si Sofia. Tiningnan din ni Sofia si Ruel. Pero mabilis niya na rin niyuko ang ulo niya. Nahihiya na sa kanilang lahat lalo na sa panlulokong ginawa niya kay Ruel noon. Hindi niya pa pala siya nakakapag-sorry kay Ruel sa pagpapanggap niyang buntis siya, lalo na sa ginawa niya sa hotel. Kaya may nangyari sa kanilang dalawa. Masyado na kasi siyang desperada noon pero kahit na anong gawin niya, hindi niya pa rin nagawang pabagsakin ang original na nagmamay-ari ng kumpanya. What is she doing here? Tanong ni Ruel kay Carmela. Naghahanap ng trabaho. Tipid na sagot ni Carmela. Don't tell me that you're going to accept her here. Why not? Titinan ko kung hanggang saan ang kaya niya at kung talagang pinagsisisihan niya ng mga nagawa niya. Napapailing na lang si Ruel sa desisyon ni Carmela.
Ang hirap sa'yo, masyado kang mabait kaya ka naaabuso. Pinaalis mo na siya, hindi ba? Bakit pababalikin mo ulit? Nailing na lang na wika ni Ruel. Pero kung ano man ang desisyon ni Carmela, wala pa rin naman siyang magagawa doon.